Samantala, Biyernes bago ang Semana Santa pero hindi pa po siksikan ng mga biyahero sa Araneta Center Bus Terminal. Paliwanag ng pamunuan, mas marami raw kasi ang maagang nagpa-reserve ng ticket. Paalala naman ng MTRCB sa mga pampublikong bus, bawal magpalabas sa mga malalaswa o violenting pelikula. At live mula sa Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City, may report si Dano Tingkuko. Dano? Jiggy, bago pa bago pa man mag-Holy Week, maraming biyahe na ang fully booked mula ngayong araw hanggang mismong Semana Santa. Kaya yung mga napag-iwan ng pasahero o yung mga naubusan ng ticket, umaasa na sa chance trip or special trip ng mga kumpanya ng bus. Hindi man siksikan ng mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Terminal ngayong araw, magugulat ka naman dahil kung ngayon ka palang bibili ng ticket, ito ang sasalubong sa iyo. Kaliwat ka ng mga abisong fully booked na mga biyahe mula ngayon hanggang Semana Santa. Si Aling Lita Gonzales, umasang makakabili siya ng ticket gaya ng nakasanayan, pero wala rin siyang nadatnan. May ilan ding sinuwerte tulad ni Mang Dani, nakabili ng ticket sa unang subo. Sa tala ng Araneta Center Bus Terminal, mas mababa ang bilang ng mga pasahero sa taong ito kumpara sa parehong araw nung nakaraang taon. Ang nangyari raw, sabi ng mga ticket teller, mas marami ang maagang nagpa-reserve ng ticket. Bibili sana kami ng aircon, kaso lang mamayang pa daw, 7 pa daw yung darating. Sabi, kaya bumili na kami ng ordinary. Kaninang umaga, nag-ikot ang LTFRB at LTO para suriin ang mga paalis na bus. Bukod sa prangkisa at permit, sinuri rin kung nasa maayos na kondisyon ang mga paalis na bus. Bahagyang na-delay ang biyahe ng isang bus ng Peña Francia Travel and Tours pa Albay. Kulang kasi ng isang turnilyo ang isang gulong nito kaya hindi agad pinaalis ng mga nag-inspeksyong tauhan ng LTO. Ang isang bus naman ng DLTV Corporation, tinanggalan ng plaka ng malamang hanggang Candelaria, Quezon lang ang ruta pero biyaheng Leyte naman. 2 bus din ng DLTV at isang bus ng Genesis ang sinita dahil nagsakay sa Cubao Terminal imbes na sa Pasay gaya ng itinakda ng linya. Kukuhanin lang namin ng yellow plate, ipatatawag natin sa hearing at kung ito talaga ay mapapatunayan na talagang out of line, di sila makakapagbigay ng tamang sagot, ay magkakaroon ng penalty na 6,000 pesos. Bukod sa kondisyon ng bus at permit, kailangan din daw bantayan ng mismo mga ipinalalabas sa loob ng bus. Ang MTRCB muling ipinaalala sa mga pampublikong sasakyan tulad ng bus at ferry na bawal ang pagpapalabas ng malalaswa o violenting pelikula. Kapag may mga matitinding scenes na either violent or very edgy na yung sexual material, medyo hindi to kakayanin pa at hindi appropriate dun sa age ng kabataan. At kahit na merong social redeeming value, lagay na natin sa dulo ng pelikula, hindi natin masasabing matatapos pa nga ng isang commuter na bata yung pelikula mismo. Kahit sino pwedeng i-report sa MTRCB ang anumang insidente ng pagpapalabas ng malaswa o madugong pelikula sa mga bus. Kumisa sinasabi ko, sir, lalo kung gabi na, patugtog na lang po. Nagre-request ako, nagsasabi ako. Pero kuminsan parang, maski very late na, ano pa rin, yung puro gera. Marami ng mga karahasan na nangyayari dahil sa mga pinapalabas. Kaya high time na i-regulate na talaga nila. Malaking impluwensya yun sa mga kabataan. Kaya hanggat maaari sana, huwag na lang palabas ng mga ganun. Bukod sa 10 hanggang 20,000 pisong multa sa operator, may posibilidad na matanggalan ng prangkisa ang bus na magpapalabas ng mga malalaswa o masyadong marahas na mga pelikula. Ginagawa minsan kasi merong public apology plus administrative fine plus measures to ensure that they will educate their own people. Number 4, meron rin disciplinary measures internally versus the conductor and the driver. Si Namaman Chuper, alam daw na bawal ang malalaswang panoorin at mapili na rin sa mga palabas. Yung mga malaswa din namin ipinapalabas yan, kabawalan sa may mga pasahero, sa may mga bata. Yung mga pwede naman yung mga mga drama-drama, pwede yan. Drama-drama? Sa konting mga pasaya-saya, comedy. Hanggang sampalan lang, hindi pwede patayan. Ang mga comedy lang po ang mga gandang pelikula na tama sa pasahero. Ano, mas madalas ba yung mga comedy o sounds? Minsan sounds, minsan comedy. Ganun lang sir.
At Ivan, kung mapapansin ninyo sa aking likuran, no, kung ano yung luwag na naramdaman natin dito sa Araneta Center Bus Terminal kaninang hapon, siya namang mas lalong pagluwag nito, no, habang lumalalim ang gabi. Karamihan kasi sa mga pasahero, sa kukunti mga pasaherong natira dito sa terminal ng bus, ay yung mga meron ng expected na biyahe ngayong gabi. At yung sa loob naman, doon sa may ticketing area naman, yung mga karamihan doon sa mga pasaherong ating nakausap kanina, yung meron pang mga biyahe bukas ng umaga, madaling araw, pero dahil wala naman daw silang matutuluyan o gusto nila magtipid, kaya dito na lang muna sila pansamantalang matutulog. Sabi naman sa atin kanina ng pamunuan ng Araneta Center Bus Terminal, ganito man ang sitwasyon ngayon, inaasahan pa rin daw nila ang pagbigat o pagdami ng mga magbabakasyon na uuwi sa kanilang mga probinsya mula bukas hanggang sa mismong Semana Santa. Pinakamarami daw nilang expected sa pagtapat ng payday na tatapat sa darating na Martes Santo. Ivan. Yes, Dano, yun nga, more on that point, yung sinasabi mo na base sa nakita mong booking sa mga bus companies dyan, kailan yung inaasahan nilang peak? Is it going to be this weekend o talagang dun nga sa Tuesday, Wednesday? Even dun sa mga nakita nating schedule, no, yung mga fully booked na advice nila kanina, actually fully booked na mula ngayon hanggang Easter Sunday. Karamihan ng mga ino-offer dun sa mga pasahero dito na regular trip, no, ay for April 19 na. April 19, April 20 onwards na yon. So basically, kung ikaw yung pasahero, you'll be left with no choice kundi palipasin mo na yung Holy Week. After Holy Week ka na magbakasyon. Paborable yan dun sa ilang mga pasahero. Pero syempre, mas marami pa rin yung mga pasahero na gustong spend yung Holy Week kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya yung ibang mga bus company, nag-o-offer sila ng mga special trip, base na rin dun sa dami ng mga bus. Inaasa nila yon dun sa mga bus na darating dito, maagang makakabalik dito at maagang makakaalis, dun na nila binubok yung kanilang mga pasahero, Ivan. Meron din usually in-issue, Dano, yung LTFRB na mga temporary or special permits specifically for the occasion. Meron bang impormasyon kung ilan yung mga nabigyan ng prangkisa, Dano? So far, no, sa impormasyon natin sa LTFRB, Ivan, ay hinihintay pa nila hanggang bukas, if I understand correctly, bago matapos yung pag-issue ng special permits. Pero definitely daw ay mas mataas pa ito dun sa, o mas marami pa ito dun sa bilang last year ng pag-issue ng special permit na, if I'm not mistaken, it's around 596 or a little less than 600. Definitely this year daw, mas marami daw yung i-issuehan nila ng special permits. A little less than yung over 1,000 na nag-apply ng special permits dahil merong iba ay hindi na kumpleto yung requirements para ma-issuehan ng special permit katulad ng insurance coverage. Pero definitely daw, mas marami pa raw ito kesa dun sa mga na-issuehan o dun sa bilang na-issue na special permits last year, Ivan. Sa punto naman ng inspection, Dano, nitong mga nakaraang linggo, nitong mga nakaraang buwan, maraming mga malalagim na aksidente kinasasangkutan ng mga bus. And naturally, mainit ang mata ng LTFRB sa mga bus. Sa nakita mong inspection this year, in all your years of covering Araneta Center Bus Terminal sa mga ganitong panahon, may nakita ka ba na mas mahigpit na pag-i-inspeksyon? Or can we say na LTFRB means business this time? I think that's a correct statement to make, Evan, kasi kung makikita natin these past few weeks, these past few days, yung inspection kasi siguro if you compare it to years before, it's usually a little more wholesale, mas on a general level yung inspection. Ngayon, they're getting into the nitty-gritty. Kung mapapansin niyo kanina, nabanggit natin sa ating report, may isang bus na hindi pinayagang umalis at nasita dahil yung tornilyo ng gulong ay kulang sa tornilyo yung gulong. Kung titignan mo siguro, hindi yun yung mga nakikita natin o naririnig natin mga dahilan in past Holy Week, past Undas, past Pasko na mga inspection ng LTFRB. Pero ngayon, kung mapapansin niyo sa inspection na ginagawa ng LTFRB, mas specific, mas detailed yung mga inspection. And we'd like to say na posibleng ito ay dahil sa mga sumunod na mga nangyaring aksidente in the past weeks, pero pwede rin na gusto na rin ng mga ahensya ng gobyerno na wag na itong maulit, Ivan. Dano Tingkungko, maraming salamat.